Guys, first time ko nakakita ng tram na sobrang liit. Ang cute niya talaga. Parang gusto kong sumakay kaya lang kasi hindi ko alam saan ang punta nito, eh. Good morning, guys! Today is 15 of April 2026. So, ngayon ay 11 degrees Celsius. Perfect yung weather. Kaya hindi siya ganun kalalamig, hindi ganun kainit, pero may araw. Kaya perfect para mag-tour. Meron ako itinerary ngayon 10 o'clock. Ano oras na ba? 9:10 na ng umaga. So, mag-quick breakfast lang ako. Dadaga na tayo papunta dun sa ating destination. Sasakay ata ako ng tram papunta doon. So mga 15 minutes na sakay lang. So, ano ba itinerary natin ngayon? Nag-book ako ng lampshade workshop. Alam mo yun, papakita ko sa inyo mamaya kung anong klaseng lampshade to. Ang ganda ng lampshade. Una ko siya nakita nung nagpunta ako sa Morocco. As in, sobrang ganda niya talaga. Kaya bumili ako sa Morocco ng lampshade. Tapos, nung nakauwi na ako sa bahay, nagsisi ako na isa lang binili ko. Kaya, nung nagpunta ako dito sa Turkey, nakita ko siya na pwede kang mag-book ng workshop para gumawa ng lampshade. It only cost na 26 euro. So, ikaw yung gagawa ng style, tuturuan ka kung paano gumawa. Tapos kapag nakompleto mo na yon, pwede mo na siya iuwi. Kaya I'm so excited. Guys, nandito tayo ngayon sa Taksim Square. So, ito yung sentro, parang city center dito sa may Istanbul. Sobrang laki niya, saka ang luwag. Pakita ko sa inyo. Yan yung isa sa mga grand mosque dito. Tapos ito ang Taksim Square. O, diba? Ang laki. Quick ano pala, nakalimutan kong magbigay sa inyo ng quick trivia. Brief trivia pala regarding Turkey. Pero kape muna tayo. Ang Turkey pala is a republic country na nasa west side ng Asia. And then, 96% ng land ng Turkey ay nasa Anatolia. So, 96% ng land ng Turkey ay nasa Asia. Tapos ang area na yun tinatawag nilang Anatolia. Tapos merong 4% na nasa Europe side. So, as of the moment, andito ako sa Europe side ng Turkey kasi ang Istanbul is nasa Europe side. And then, ang Istanbul is the second largest city dito sa Turkey. Pero hindi siya yung main city ng Turkey. Actually, sa totoo lang, akala ko ang capital city ng Turkey is Istanbul, pero hindi pala. Hindi siya. And then, 99.9% ng mga tao dito ay mga Muslim. So, marami kang makikitang mga mosque dito sa Turkey. And then 0.1% noon is mga Christian, Armenian Christian, Orthodox, mga Protestant, yun. Mostly mga Muslim sila. And then ano pa ba? Ang salita nila dito is Turkish. And then etong Istanbul na to ay dating tinatawag na wala nyo. Ito ay Constantinople. Dating tinatawag na Constantinople. Kilala niyo naman si Constantinople, di ba? Siya yung nagtatag ng Christianity dito sa Turkey long time ago. Pero ngayon, isa na siyang Muslim country. Anyway, dito rin yung Ottoman Empire. Eh, di ba? Sa history natin, yung Ottoman Empire is malaki yung sinakop nila sa Asia, saka sa Europe area. Talagang they conquer it. Pero eventually, bumagsak din yung Ottoman Empire. And then, ito na yun, tinatawag na siyang Turkey.
mababait mga tao dito. Kaya kung balak niyong pumunta ng Turkey at nagdadalawang isip kayo, huwag na kayo magdalawang isip kasi magugustuhan niyo talaga ang Turkey. At nga pala, geographically wise, ang sa north ng Turkey is yung Black Sea na alam niyo naman siguro kung ano yung Black Sea. Pero hindi talaga siya black. Tinawag na siya talagang Black Sea. And then sa east side niya, andyan yung Georgia, andyan yung Armenia, at andyan yung Iran. O baka kayo matakot, baka lalo kayong natakot na pumunta dito ng Turkey kasi nasa east side pala ng Turkey is ang Iran. Pero hindi. Strong ang military force dito. So, sobrang safe ang Turkey. And then sa southern part naman, andun yung Iraq, ano pa ba? Mediterranean Sea. And Serbia ata? I'm not sure. And then sa west side naman, andyan yung Greece. Yeah, andyan yung Greece sa west side ng Turkey. So, yun. Sabi ko naman siguro kanina, no? Andito ako ngayon sa Europe. Tapos bukas, tatawid tayo ng papuntang Asia. Dahil pupunta tayo ng Cappadocia. Okay? See you later. Hello guys. Sabi ko na kung naririnig niyo ako. Mandito ako ngayon sa Taksim Tunnel. Nawala na naman yung sense of direction ko. Hinahanap yung Taksim Tunnel. Pero kasi di ko talaga maintindihan bakit Taksim Tunnel. So, to make the story short, hinanap ko siya. May nakita akong pababa. Akala ko papuntang metro kasi pababa nga yung escalator. Kung pala, yun na pala yung way papunta sa Taksim Tunnel. At mga bus pala itong nandito. Pakita ko pa inyo. Ayan, bus station pala to. So anyway, buti nalang nagtanong ako. Naiya pa man din ako magtanong kanina. So anyway, naantay ko na lang yung bus. Andito na ata yung bus. Sige. Guys, malapit na tayo pero pinifigure out ko pa kung saan banda. Guys, nakarating na rin tayo. Akala ko late ako. As ito wala ako. Lumampas ako ng ilang kanto. Kasi, mababaitan man yung mga tao sa labas. Kaya lang kasi di kami nagkakaintindihan. Hindi sila ganun ka-fluent sa English. So, magsasalita sila ng Turkish. Hindi mo talaga maintindihan. Kaya, sign language na yung nangyayari. Anyway, nadaanan ko na pala itong area na to. Kaya lang kasi, paakyat siya doon sa lumang building. Anyway, ito papakita ko sa inyo kung anong gagawin natin dahil ako pa lang naman yung nandito. Ayan, bare lamp. So, ikaw magde-design yan. At ang sample ng mga design is ganito. Ayan. And this one. Tapos, ayun yung mga kulay. So, I'm so excited. Kayo rin ba? So, kapag pupunta kayo dito sa Turkey at mahilig kayo sa mga lamp, this is the best na i-book nyo itong lamp shade making. Kasi kapag pinailaw nyo to, sobrang ganda niya talaga. Kasi ang ganda niya talaga. Anyway, see you later. Alam niyo ba, nakakatuwa nito. Ako lang yung nag-book sa oras na to. So, solo ko yung buong area. Pero sa totoo lang, ang hirap pala. Akala ko madali lang. Pinili ko green. So, ang kalalabasan nito mamaya, ito. Tapos na ako sa masterpiece ko. So, ito yung kapag nag-book ka, ang magiging final na output mo is ganito.
Yan, ganito yung stand niya. Pero kasi may ganito na akong stand. So, ang pinili ko is iba. So guys, ang magiging final na look nung aking ginawa is ganito. Ganyan. Pero syempre, nung ginawa ko is green. So, maganda. Hello guys! May katatawanan nangyari sa akin kanina. Di ba natapos na ako, pinabubble wrap ko na yung ginawa ko. Tapos nakapack na siya. Ito. And then, so, yung aking isip dito sa ginawa ko, kung gaano kaganda. Excited na akong sindihin yung lamp sa bahay. Ayun. So matotal, umalis na ako dun sa shop. So, bumaba na ako ng building. As in, nakalabas na talaga ako. Tapos parang feeling ko may kulang sa bit-bit ko. Pero dire-diretso pa rin ako hanggang sa may tumatawag sa WhatsApp. Yung nag-guide sa akin sa paggawa ng lamp. Tinatawagan ako, may nakalimutan daw ako, balik daw ako. Pagbalik ko, kaya nagtataka ko, ano kaya nakalimutan ko? Pagbalik ko doon, nakita ko, andun pala yung bag ko, iniwan ko. Yung bag ko pa man din, andun yung SLR, yung lens na binili ko. Ito, tumatanda na talaga. Anyway, habang naglalakad ako, pauwi na sana ako, nakita ko, andito pala yung malapit na Egyptian Bazaar. Ito yung Spice Bazaar. Ito yung isa sa mga sikat na bazaar dito. Ito yung pangalawa sa pinakamalaking bazaar dito kasi yung pinakamalaking bazaar dito is yung Grand Bazaar. So, next itong Egyptian Bazaar or yung tinatawag nilang Spice Bazaar. Lahat ng klaseng spices nandito. Ito yung sentro ng spices dito sa Istanbul. This was founded 1664. Pakita ko sa inyo. Initially, etong Spice Bazaar na to is puro mga spices lang. Pero itong mga nagdaang panahon is napalitan na yung mga nagtitinda ng mga kung ano-ano. Hindi na siya mga spices. Pero marami pa rin namang mga spices. Hello guys, para ako nasa Divisoria. Hindi lang mga spices yung makikita mo dito. Maraming mga, mga imitated, mga bags, mga damit dito. Like, may makikita kang mga Louis Vuitton, Prada, Yves Saint Laurent, and ano pa ba? Boss, Guess, lahat ng mga branded na mga bag, makikita mo rin dito. Siyempre, pwede ka makipagtawaran. Ito kasamahan ko itong si Joyce. Pabili sa akin ng bag. So, dalawa yung nabili ko kasi mura nga. Isa lang yung pinapabili niya. Nung nalaman niyang mura, dalawa yung pinabili. O, di ba, Joyce? So, ayun. Hindi lang mga spices, pero lahat ng mga iba't ibang klaseng mga spices, siguro name it, they have it dito. Kahit nga yung Zofran Zofran, tama ba? Zofran, yung napakamahal na King of Spice na napakamahal. Ang presyo is ginto. Meron sila dito. Sobrang ganda. Kung hindi naman issue ang pera sa'yo, makakabili ka talaga dito ng mga iba't ibang klaseng mga spices. Saka iba't ibang klaseng mga tea. Meron sila dito. Meron pa ako nakitang jasmine tea. Ano pa ba? Basta ang dami. Sobrang dami. Anyways, lumabas na ako dun sa bazaar. Kasi talagang baka mapabili ako nang wala sa oras. Anyways, paglabas ko ng bazaar, ito makikita nyo, isa sa mga mosque dito. Ayan. Pero syempre, hindi ko alam kung anong pangalan ng mosque na yan. Anyways, nakapunta na tayo ng Grand Bazaar, nakapunta na tayo ng Spice Bazaar. So, uwi muna ako kasi iwan ko tong aking mga bit-bit. Alam nyo ba dito sa Istanbul or let's say dito sa Turkey, marami ang mga pusa. Pero according sa tour guide namin kahapon,
they don't consider yung mga pusa na yun na mga stray cat dahil pinapangalagaan sila ng government dito. So, kapag may makikita kang mga ganyang pusa, pinapakain ng mga tao yan dito. As in, mga ano pa yan cat food talaga yung pinapakain nila dyan. And then, mapapansin nyo, eto, pakita ko sa inyo, may mga cut yung tenga nila. Pakita ko sa inyo. Yan o, yung tenga niya, kung pansin nyo, may cut yan o. Ito ring pusang to, may cut yung tenga niya, ayan o, sa kanan. Kapag may mga cut yung tenga nila, ibig sabihin, vaccinated yung mga pusang yan. So, kung makagat ka man or makakalmot, safe ka kasi ibig sabihin alaga sila ng government. Talagang may pondo yung government para sa mga pusa dito. And then, yung mga Turkish dito, pinapakain. Yung mga, paano ko ba ipapaliwanag? Walang nagmamay-ari sa mga pusang to, pero pinapahalagahan sila ng mga Turkish. So kapag napapadaan yung mga Turkish, binibigyan sila ng mga pagkain. At ito pa, cat food yung mga binibigay sa kanila. Tapos yung mga restaurant dito na may mga kebab, kapag may mga sobra silang pagkain, yung sobrang mga kebab, binibigay nila sa mga pusa. O diba, saan ka ba? Alagang-alaga yung mga pusa dito. Tsaka, according sa tour guide namin kahapon, wala ni isang mga daga dito. O diba? Guys, ito yung sinasabi nating hair transplant. Dito na tayo sa Kabatas Station from Spice Bazaar. Sumakay lang ako ng tram. Itong tram na to, ang sinakyan ko lang is yung T1. And then baba ako sa pinakadulong destination. Yun yung Kabatas. And then dahil pauwi na ako from here, sasakyan ko naman is funicular. Funicular papuntang Taksim Square. O, di ba? May funicular dito. Kaya lang hahanapin ko muna. Ayun guys, nandito na tayo sa funicular. Napaka-efficient talaga. Sa ang ganda ng transportation. Pakita ko sa inyo yung funicular. Nung una, akala ko tram siya or metro kasi nga nasa ilalim, nasa underground siya. Pero nung alaman ko na paakyat kasi ito ng bundok or ng hill, kaya ibig sabihin funicular talaga siya. O, diba? Saka ang pamasahe dito sobrang mura lang. Like 42 Turkish lira ang pamasahe, and then in euro, nasa lang siya, nasa 80 cents euro. And then kung in Philippine peso, nasa 56 pesos ata per ride. Hindi siya katulad sa Dublin na hindi ka na magbabayad kapag sako pa ng 60 minutes. Dito, per ride siya talaga. Ito yung funicular. Ang haba ng funicular, para siya talagang tren. Pero ang kinaganda dito, may iwasan mo talaga yung traffic. Kasi kung doon ka sa regular na bus sasakay, aabuti ka na siyam-siyam. Ito, wala pang 5 minuto, dito na ako sa Taksim Square. Diba? Hello guys, magandang hapon. Alas 3 ng hapon. Andito nga pala tayo sa Emigrant Tulip Garden. This is a public garden na sobrang daming mga tulips. Papakita ko sa inyo. Pero before that, from Taksim Square, sumakay lang ako ng bus papunta dito. Pero sa sobrang traffic, yung 45 minutes na biyahe naging more than an hour. Pero okay lang yun dahil mawawala yung pagod mo kapag nakita nyo kung gaano kaganda dito. As in, sobra. Ito na, ready na ba kayo? Kasi ako nabigla eh. Ito na yun, no? Diba, sobrang ganda. Hindi ko na kailangan pumunta pa ng the Netherlands para makita ang mga limpak-limpak. Ay, ano bang limpak-limpak? Ng mga sobrang daming mga tulips.
sobrang ganda. Tuwing April, dito sa, I'm not sure if buong Turkey or Istanbul, sincelebrate nila ang Tulip Festival ng buong buwan. Ganun din naman ata sa sa Netherlands. Sa mga ganitong panahon, namumukadkad lahat ng mga tulips doon. Pero tulad ng sabi ko dati, ewan ko lang kung nabanggit ko na sa inyo to, pero uulitin ko ulit. Ang tulips is originally na sa Central Asia, saan pa to? Kazakhstan. Doon nag-originate itong tulips na to, tapos pinalago ito dito sa Turkey. Pero initially muna sila sa Iran. Kinultivate ang tulip sa Iran, and then after a decade dito naman kinultivate sa Turkey. Mas dumami dito siya sa Turkey. Ang tulips, kapag sinabi mong tulips nung panahon ng Ottoman Empire, ibig sabihin nun, may power ka, tapos ano pa bang ibig sabihin nila nun? May kapangyarihan ka, saka mga mga noble, tsaka mga royalty lang yung mga nakaka-experience itong tulips na to. Itong tulips na to, eventually itong bulbs ng mga tulips na to ay dinala sa the Netherlands. Kaya dumami rin yung mga tulips sa the Netherlands. Pero mas naging sikat ang tulips sa the Netherlands kasi naging akma yung weather nila doon na malamig. Kasi dito sa Turkey, pagdating ng summer, sobrang init talaga. Parang temperature ng Pilipinas na umaabot ng 36 degrees Celsius. Unlike sa the Netherlands, kahit na summer, malamig pa rin. Kaya akma pa rin yung temperature doon para mamukadkad ng all year round yung tulips. Yun ang sabi nung tour guide namin, na all year round namumukadkad ang tulips doon. Pero mas marami ang bloom ng tulips during spring sa the Netherlands. Saka ginawa kasi nilang ginawa nilang business yung tulips doon sa the Netherlands. Dito kasi hindi naman nila ginagawang business masyado yung tulips. Kaya hindi naging mas sikat yung tulips dito. Although dito nagsimula yung tulips kaysa sa the Netherlands. May papakita ako sa inyo. Iba naman tong klaseng tulip. Sobrang ganda. Sobrang ganda talaga. Welcome to Istanbul! Punta naman tayo sa ibang kulay. Maraming mga iba pang mga kulay dito. Ayun o. Ito naman, iba naman ang kulay nito. Ganda ng place dito kung gusto nyo maglakad-lakad, mag-relax. Marami ring mga upuan. Ito, ang ganda talaga nito. Iba-ibang mga kulay. Parang Cinderella yung vibes niya. Maglakad-lakad muna tayo at explore natin tong tulip garden na to. Baka marami pang mga iba't ibang tulips dito.
alam nyo guys, itong bulaklak na to, sobrang bango. Kahit na may sipon ako, amoy na amoy ko talaga siya. Kasi para siyang perfume. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng bulaklak, pero sobrang bango niya talaga. Guys, kailangan na natin magpaalam sa mga tulips. Marami pang hindi ko pa na-explore hanggang dun sa taas. Sobrang laki kasi. Pero kailangan ko na umuwi, mag-alas 5 na ng hapon dahil meron pa ako nakaschedule na itinerary mamayang alas 8 ng gabi. Susunduin, ipipick upin ako ng alas 7 ng gabi sa may hotel. Mukhang marami kaming pipick upin kasi maaga-aga yung nakaschedule sa akin pick up. So, kapag na-night out tayo sa yate, kakain, ano pa ba, mag-iinuman, unlimited soft drinks, unlimited gin, unlimited vodka. So, ano yun, binook ko siya ng, I'm not sure kung 80 euro yun, na 3 hours siyang mamaya. So, ayun, yun lang. So, sana nagustuhan niyo yung video natin dito sa Tulips Garden. O, pakita ko ulit sa inyo bago tayo ay umuwi. So, kita-kita ulit mamaya. Bye-bye! Nakasakay na rin tayo ng bus. Hindi ako sumakay kanina kasi gutom na ako. Hindi pa kasi ako nagla-lunch. So, dumaan muna ako para kumain. Bumili na ako ng sandwich, toast, and then soft drinks. Ayun, papunta na tayo ngayon sa Taksim Square. Kapag manggagaling kayo dito sa may Tulips Garden, then doon ang accommodation nyo is doon sa Tulips Square. Ang sasakyan nyo na bus is 40T, as in 40 letter T. Tapos, ang baba nyo na doon is doon sa Taksim Square. Pero, ang bababaan nyo is sa may tapat ng hotel. Ang name ng hotel is Park Hotel. Hindi siya hotel, walang H. So, Park Hotel. Doon kayo bababa. Tapos, lalakarin nyo na lang ng onte. Siguro mga 3 minutes walk. Andun na kayo mismo sa Taksim Square. And then, maganda kung doon kayo sa Taksim Square kumuha na accommodation kasi parang sentro siya eh. So, lahat, kung gusto niyo nightlife, andun. Kung gusto niyo mga iba't ibang restaurant, andun. Kung gusto niyo mag-grocery doon. Kung gusto niyo bumili ng mga damit, andun din. Tapos, ang efficient ng transportation system nila doon. Kasi parang doon lahat ng sentro eh. Ayun. So, pakita ko sa inyo ito. Maraming maraming mga nangingisda. Ano lang, pampalipas oras lang nila. Ayun nga pala, sobrang traffic. As in, usad pagong sasakyan. Sana makaabot tayo dun sa next nating itinerary. Kasi malaki rin yung binayaran ko nung kailangan makapunta tayo. Saka sayang yung alak eh. Yeah, bye-bye! Hello guys! So, nandito tayo ngayon for a dinner night out dito sa yate. Magsa-start na kami. At ito ang starter ko. Sobrang dami, as in punong-puno. Pinaremind nila sa akin na unlimited daw ang alcohol na in-order ko. So, tinanong niya ako kung ano daw gusto ko unahin. Sabi ko, white wine. Pero meron akong unlimited vodka, gin, beer, ano pa ba? Marami eh. Ang problema ko dito ngayon, ang daming mga kubiertos, iba-ibang size ng mga tinidor, ng kutsilyo. Hindi ko tuloy alam. ang hirap magpaka-alta. Tingnan nyo naman. Bahala na, gutom na ako. Guys, pinagmamasdan ko yung mga nandito. Halos may mga partner sila, mga date. At ako lang ang mag-isang solo flight. At nag-iisa lang ako. Dito ako sa may pinakadulo. Meron silang parang parang lumpia. Pero, kakaiba yung laman. Hindi lumpia. Mashed potato. Yung tinapay.
Tinanong ako ng waiter kanina kung ano daw gusto kong lahin. Red wine, white wine, vodka, gin. Sabi ko, white wine muna. Kasi mas preferred ko ang white wine kaysa sa red wine. Baka kasi lasa ng red wine eh. Masarap uminom ng red wine kung may kasamang perfect combination kasi ang red wine tsaka cheese or grapes at tsaka red wine. Hindi nyo pa na-try, subukan nyo yung taste ng red wine. Kinumbine nyo siya. Anyway, sinanong ako kanina ng waiter kung anong dinner ang gusto ko. Fish daw ba or chicken with meatballs? Thank you. Sabi ko, tinanong ko muna kung ano yung beef. Tapos sabi niya sibas. Hindi ko gano'n kagusto yung sibas. Kaya sabi ko, chicken na lang with meatballs. Pero sana, masarap yung chicken sa meatballs. Cheers! Ito na pala yung white. Ang tapang. Naalala ko tuloy nagpunta ako ng Hungary. Naka-total of 3 bote ako ng white wine. Lasing na lasing talaga ako. Anyway, kain muna ako. Gusto na ako. Guys, sa start na yung presentation nila dito. Baka isa to sa mga traditional dance nila. Check this out. Nga pala, sa mga sa interesadong mag-book dito, pero kasi talagang marirecommend ko talaga kayo to 100%. Kuha ko to sa Viator na apps. Download nyo na lang yung apps na Viator. Tapos, hanapin nyo yung Bosphorus Dinner Cruise with show and private table. And then, ano ba included sa bill ko? So, meron kang dinner, kasama doon ang unlimited soft drinks, tsaka unlimited local alcoholic drinks. Then, may entertainment program pa sila. May sasayaw ng Turkish folk dance, oriental shows. Meron ding mamayang sasayaw ng Latin flamenco. Yun. Tapos may DJ mamaya. Hindi na kayo problema pumunta dito at saka umuwi kapag nalasing kayo dahil merong hotel pick-up and drop off. Pero optional yun kasi may extra fee. And then, ang pick-up nito, depende kung kasama siya doon sa radius. Kasi pwede lang nilang i-pick up yung nandun sa may Sultanahmet, Taksim, Kagetani, Serkesi. Outside that area, hindi na nila pwedeng i-pick up. Kaya pag pupunta kayo dito sa Turkey, huwag nyo kakalimutan. Mamaya na, dahil may mga sumasayaw. Panoorin nyo mamaya. Guys, pasensya na dahil masyadong malayo ako dun sa sumasayaw. Hindi ako pwedeng lumapit doon kasi yung area na yon pang VIP. So kung kailangan kung nag-book ako ng VIP, doon ako nakaupo malapit doon sa stage. Kaya lang kasi syempre nakakahiya doon sa mga tao, diba? Bigla kang lalapit doon, hindi mo naman payad yung area na yon. Kaya dito ako sa pinakadulo. Dahil doon lang tayo sa economy price. Guys, mali naman yung sinerve na dinner. Diba sabi ko kanina, pinili ko is chicken and meatballs. Pero ang binigay sa akin sibas. Pero okay na rin. Masarap naman. Pakita ko sa inyo.
Guys, ang inihain na ngayon is dessert. Ang dessert nila ngayon is fruits, green apple, kiwi, at saka yung baklava. First time akong titikim ng baklava. Tingnan natin. Pero apple muna. Ito yung baklava. Ito yung sikat na dessert nila dito. Sarap. Ang sarap. Kaya lang, sobrang tamis. Pero okay naman. Masarap. Sobrang sarap talaga. Patapos na yung cruise namin dito sa Bosphorus River. River ba to? Wala, basta dito sa Bosphorus. Patapos na. So, suma total, maganda naman yung presentation nila. Sobrang daming tao. As in, sobrang daming tao. Fully booked talaga sila. As in, ang daming mga turista. Yung waiter, tinatanong pa kung gusto ko pa daw ng wine. Kaya lang, hindi na ako humingi ng wine kasi sobrang inaantok na ako. Parang gusto nang pumikit na mata ko dito mismo sa kinaupuan ko. Kaya hiningi ko na lang, humingi lang ako ng coffee with cappuccino. Hingi sana ako ng ng Turkish coffee. Kaya lang ang tinanong sa akin is kung gusto ko daw ba ng black coffee or coffee with milk. So, dahil yun lang yung choice. So, ang hiningi ko is coffee with milk kasi paborito ko naman yung cappuccino eh. Anyway, after nito, ihahatid. Di ba kanina sinundo ako sa hotel? So, after nito, ihahatid din naman ako papalik kasi yung package na kinuha ko dito sa binook ko is may transfer na pick up tsaka hatid pabalik dun sa hotel. Nasa sa inyo naman yan kung yun ang kukunin yung package kasi merong package na walang transfer. Anyways, tomorrow kailangan ko mag-check out ng 3:00 ng umaga. So pag uwi ko kailangan ko matulog kasi kailangan ko gumising na 3:00 ng umaga dahil mag-check out ako and then pupunta ako sa Sabihan Goshiken Airport dahil may flight ako ng 7:00 ng umaga papuntang Cappadocia. Sobra akong excited. Sana yung stay ko sa Cappadocia walang ulan at magandang weather katulad ng weather dito kasi gusto ko talaga sumakay ng hot air balloon at sana ang offer nila dun sa hot air balloon is mura lang kasi may message ako nung may-ari nung hotel na tutuluyan ko doon. Sabi niya today daw bumagsak yung price ng hot air balloon to €50. Sinabihan niya kasi ako pagdating ng April tataas lahat ng price ng hot air balloon. Sabi niya sa akin possible daw na sa 100 pinakamababa na daw yung €180 to 200. Luckily daw kanina nag-offer daw yung company ng €50 per head. So sana bukas ang punta ko sa Cappadocia. Sa hapon naman is horseback riding ko ng sunset. So I'm so excited na makakasakay ng kabayo. Kasi nagpunta ako ng Morocco, di ba? Ang sinakyan natin is camel. So ngayon naman kabayo. First time ako sasakay ng kabayo. Then the next day, kung maganda ang panahon at papala rin, sasakay tayo ng hot air balloon. So anyway, dito muna tayo. So guys, uwian na. Tapos din yung night cruise namin sa yate. So ihatid kami ngayon isa-isa sa hotel namin
Yun yung kinaganda doon sa option na napili ko dahil ihahatid kayo sa hotel. Pwede rin namang ang piliin nyo is yung magko-commute na lang kayo pa uwi para mas lesser yung babayaran nyo. Pero kasi, alam ko kasing malalasing ako eh. Kaya mahirapan ako umuwi. Saka dito, as much as possible, hindi ako sasakay ng taxi kasi nga, maraming mga, hindi naman lahat, maraming kasi mga taxi driver dito na scam kayo. Kaya as much as possible, hindi ako sasakay ng taxi. Anyway, kita-kits na lang bukas. Taxi, taxi.